Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin, kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa unang biyernes sa buwan ng Hunyo. At tayo po ay nasa ikapitong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. At mga kapatid, tayo po ay naghahanda na rin para sa nalalapit na mga pasukan ulit ng mga bata
No? Kaya atin pong gabayan ang mga bata sa paghahanda nila sa kanilang nalalapit na pasukan. At samantalang tayo ay nasa unang biyernes ng buwan ng Hunyo, tayo po ay muling tinatawag ng ating Panginoon na alalahanin. Alam naman po natin na ang araw ng biyernes ay hindi lamang araw ng Nazareno sa Quiapo, kundi ito ay araw din ng ating debosyon sa mahal na puso ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. At mga kapatid, bilang isang bansa, patuloy po nating ipinagdarasal ang ating bayan, no? Inilalapit natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ang ating bansa ngayon sa dinaranas nitong mga pagsubok, lalong-lalo na po ang mga kapatid natin na naiipit sa kaguluhan, ang mga inosenteng bata, mga matatanda at mga kababaihan na wala rin pong kalaban-laban. Ngunit kung tayo ay patuloy na nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, no? Alam naman po natin na wala na daw pong hihigit pa sa pag-ibig. No? Ang pag-ibig ang siyang pinagmumulan ng lakas din ng isang tao. No? Kaya nga po, ito ang isa sa mga dakilang biyaya ng Diyos sa atin, na patuloy na ipinaparamdam ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin sa kabila ng mga pagsubok na ito. Ngunit tandaan po natin, no, kapag sinabi natin pag-ibig, hindi lamang po ito tungkol sa mga sweet talks, no? Hindi lamang po ito tungkol sa mga pa-cute, hindi lamang ito tungkol sa mga mabubulaklak na salita. Siyempre, pag sinabi natin pag-ibig, no, sinasabi natin lagi na, do you love me? No? Mahal mo ba ako? Maraming siguro, sino ba yung mga tao na nagtanong na sa iyo nan, mahal mo ba ako? Mami, mahal mo ba ako? Daddy, mahal mo ba ako? Anak, mahal mo ba ang nanay mo? At sa mga kaibigan natin, kung mahal mo ba ako, sasama ka. Sige na, gawin mo na kung talagang mahal mo ko. Pero yung I love you na yun, mga kapatid, ay hindi lamang I love you and I will do everything for you. Marami nang nangako niya sa atin. Sa pagkakataong ito, ang hinahanap natin at siyang ibinahabilin sa atin ni Kristo ay yung pagmamahal na may halong pagsakripisyo. I love you and I will die for you. May nagsabi na po ba sa inyo niyan? Kadalasan kasi sinasabi nila, I love you at gagawin ko lahat para sa iyo. Pero ito yung at sa tingin ko po, ito yung pinaka na mataas na uri ng pagmamahal na sinasabi rin ni Kristo sa atin. I love you and I will die for you. And that is a Christian love. Remember, naalala po ba ninyo yung sinabi ni Kristo, wala nang hihigit pang pagmamahal kundi ang mag-alay ng buhay sa kanyang kaibigan. At pinatunayan ni Kristo yan. Kaya nga po, bago pa siya hulihin, patayin, ipinakita na ni Kristo ang pagmamahal na tinuturo at sinasabi niya. Nang hugasan niya ang paa ng mga alagad. At sinabi niya, kung paano ko kayong minahal, magmahalan din kayo. At ang pinakamahalaga, He died on the cross because of love. Kaya nga po sa kanyang muling pagpapakita sa mga alagad sa ebanghelyo natin ngayon, muling tinanong ni Kristo si Pedro. Nang tanungin ni Kristo si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, mahal kita. At sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. 3 beses, pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. 3 beses sinagot. Ngunit mga kapatid, nalungkot si Pedro. Di yata't ayaw maniwala ng Panginoon. Huwag natin kalilimutan po na bago pa maganap ang muling tagpo ni Kristo at ni Pedro, 3 beses itinatuwa ni Pedro ang Panginoon. He denied Jesus 3 times. And yet, muli siyang pinatawad ni Kristo. And yet, kasama siya sa mga iniligtas ni Kristo sa kanyang pagkamatay. Tayo mga kapatid, yan ang malaking hamon para sa atin. How do we show our love? Paano natin pinapatunayan na mahal natin ang mga taong ito? Are you ready to die for them? No? Sa ating pong unang pagbasa, pinakita ni Pablo, no? Hindi lamang sa salita kundi sa gawa, ang kanyang pagmamahal din sa ating Panginoong Hesus, kung paano siya pinatawad ni Kristo, kung paano siya binago ni Kristo. At
patuloy niyang ipinapakita ito. Kahit na siya ay hinuli na, kahit na siya ay inuusig na, lagi niyang sinasabi sa mga tao, buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Paulit-ulit na itinuturo ni Pablo sa mga tao noon na buhay ang Panginoon. Tayo ba nararamdaman nating buhay ang Panginoon sa buhay natin? Papaano natin pinapatunayan sa iba na buhay ang Panginoon? Mga kapatid, marami pong mga tao ang patuloy na magiging unang Pedro, kung masasabi man natin, yung Pedrong nagtatwa sa Panginoon. People will deny the love of God. People will discourage you. Sasabihin nila sa iyo, wala na, tapos na, wala na mangyayari, hindi na magbabago yung mga yan. Wala na tayong magagawa sa kanila. Ngunit mga kapatid, huwag natin sukuan ang pagmamahal ng Diyos. Minsan ka nang hindi sinukuan ng Panginoon, sana tayo rin. Huwag tayong sumuko sa ngalan ng pag-ibig. Maraming bagay. Alam niyo po, ang kalaban ngayon, hindi lang nagdo-double time, nag-overtime sila. Para lang sirain ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya sana po, ngayong unang Biyernes sa buwan ng Hunyo, muli nating paniwalaan ang pag-ibig ni Kristo. Buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon sa buhay natin. At sana mga kapatid, huwag po natin hayaan na matalo tayo ng anuman o sinuman para maniwala tayong buhay ang Diyos. Patuloy tayong minamahal ng ating Panginoon. Sana tayo rin maging instrumento ng pag-ibig ni Kristo. Kung patuloy tayong mabubuhay, kung patuloy tayong mabubuhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita na buhay ang Diyos, hanapin natin yung mga kapatid natin, yung mga kasama natin sa bahay, yung mga katrabaho natin, yung mga kakilala natin, at kahit yung mga hindi natin kaano-ano, hanapin natin silang mga pinanghihinaan na ng loob, silang mga tinatalo na ng pagsubok sa buhay upang muling mabuhay ang kanilang paniniwala na may Diyos pa rin. Una. At pangalawa, mga kapatid, humanda tayong mamatay alang-alang sa pag-ibig. Baka naman po iniisip niyo talagang, ay sabi naman, pakamatay ako para bilang tanda ng pag-ibig, tapusin niyo na ang buhay ninyo. Mali po. Hindi natin pwedeng tapusin ang buhay natin bilang tanda ng pagmamahal. Yung pag-aalay ng buhay na sinasabi ni Kristo, araw-araw, yung sinabi niya kay Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa, alagaan mo sila. That is to die for them every day. To die from oneself. Yung mamatay tayo mula sa ating mga makasariling kagustuhan, mga makasariling plano, mga makasariling luho. Yun ang sinasabing pagkamatay araw-araw, na iniisip natin ng iba kaysa sa ating makasariling kagustuhan. That is dying from oneself. And that is to serve. Ito yung sinasabi ni Kristong pakainin mo sila. Ito yung sinasabi ni Kristong alagaan mo sila. To be a lover of Christ is not to be self-centered. Ang pag-ibig ay hindi madamot, hindi makasarili, sabi ni Pablo. Kaya sa araw na ito mga kapatid, simulan po natin ang bagong buwan na punong-puno ng pag-ibig. Alam ko po na sa pagkakataong ito sa buhay natin, sa bansa natin, marami po nagaganap na pagsubok, marami po nagaganap na problema. Pero sana, huwag natin sukuan ang pag-ibig ng Diyos. Buhayin natin ang pag-ibig ng Diyos una sa bahay natin, sa pamilya natin. Love begins at home. At do not forget, we cannot give what we do not have. Huwag na tayo mag-antay muna ng isang malaking himala, malaking biyaya bago tayo maniwalang may Diyos. Every morning is a new beginning for more blessings. Do not be afraid to love again and to be loved again. Maghari nawa ang pag-ibig sa puso ng bawat isa. Amen.
Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his home, just another stranger. Don't you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the light